I speak before you in the exercise of my personal and collective privilege to raise my dismay to this fellow counselor of us. Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa mga maaari kong bitawan na salita, kaya minabuti kong na lamang sinulat at basahin sa inyo. Noong nakaraang Lunes, isang kapwa ko konsehal ang kinamayan ako para formal magpaalam sa kanya bago sumakay ng elevator. Ngunit, imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipagtalik sa kanya sa harap ng mga barangay officials at opisyal ng gobyerno ng lungsod. Sa dismay ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galit na pigil na pigil. Kuya, ano ba naman? Pati ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Hanggang sa pagbaba natin, hinihintay kong humingi ka ng paumanhin. Ngunit nagpaalam ako sa'yo at nag-iintay ako. I usually address you, Kuya. Dahil nire-respeto kita, natuluyan tayong maghiwalay na patungo sa parking. Sabi ko, Konsi, bye. Wala pa rin at ngiti lang sa mukha mo ang inulit mo. Alam mo ba, nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog. Ilang beses kong inulit-ulit yung ginawa mo sa kamay ko. Iniisip ko, may ginawa ba ako sa'yo? Binalikan ko yung mga encountered instances natin. Nabastos ba kita? Dinesrespeto ba kita? May nagawa ba ako sa'yo para bastusin mo ko ng ganun? Sa galit ko sa'yo na hindi ko mailabas, isang linggong kumakabog ang dibdib ko. Sa galit sa'yo, wala naman akong pinakitang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Ngayon, papalabasin mong sensitibo ako dahil sumunod na araw, pinaranggan ka sa post ng magulang ko. Walang pangalan. Guilty ka agad. Nang hingi ka ng pasensya, justifying it by saying, biro lang yung kahapon. At ganun kayong magbiruan ng tiyahin mong si Auntie Linda sa balik-balik. Nagasampalok rin naman ako. Pero ni minsan, hindi ako naka-encounter ng ganong kamayan. At hindi ako si Auntie Linda mo na para ganunin mo. Ilang beses mong ginawa. Sabi mo sa mga ilang kapwa nating konsehal dito, isang beses mo lang ginawa sa akin. Maipaalala ko sa'yo, bago ang okasyon ng Lunes last week, ongoing ang session. Anong ginawa mo sa akin? Pagkatapos magsalita doon, kasama si Konsehal DJ, dinibating si Kotsi Uno. Lumapit ka dyan, bumalik ka sa upuan mo. Gusto lang kitang batiin na ang galing mong magsalita. Suminyales ako sa'yo ng high five, binaba ko. Anong ginawa mo? Dinot-dot mo na naman yung kamay ko! Pero pinalambas ko yun nung araw na yun. Hindi pa natatapos. Patapos ang Agosto. Naaalala mo rin. Tinanong mo ko, anong gagawin ko sa huling linggo ng buwan na iyon? Sabi ko, magpapamasahe ako dahil stress ako nitong nakaraang buwan. Sa sagot mo, inabisuhan mo kung subukan ko ang yoni massage na hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin nun. Wala akong ideya kung ano ba iyon. Yung mukha mo habang kinukwento ang massage na yun ay para bang nagpipigil ng tawa dahil sabi mo, nag-training ka sa China noon, 6 weeks ka dun. Hindi ko pinansin
At nang may lumapit na isang kasamahan natin rito sa konseho, nag-uusap tayo, pinasok mo na naman ang yoni massage. At tinanong ako ng isang konsehal, nakausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, a massage that focuses on the female genitalia, na kinagulat naming dalawa ng kapwa nating konsehal. Samot sariwain mo pa, ilang beses mo kong sinasabihan, pag nakasuot ako nang kita ang dibdib ko, sasabihin mo sa akin at lilingon ka dyan sa likuran ko. Bakit ko tinatago? Buksan ko pa ang damit ko? Marami ka ring binurang mga random messages mo sa akin, katulad ng nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Meron ka pang mga sinend sa akin na link ng yoni massage at sabi mo, yoni affairs yun. Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama at hindi kayo nag-iisa. Hinihikayat ko kayong lahat, huwag mangamba, huwag magsarili, huwag mag-isa, huwag magkulong, huwag matakot. Wala kayo, wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito, sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. Kaya kagalang-galang, Ryan Ponce, shame on you for treating us women like an object. Hindi ba matanggap ng ego mo? Katrabaho mo ang isang babae sa loob ng plenaryang to. Kaya gusto mong binabastos kami para ma-uplift ang pagkalalaki mo. Tumayo ako rito para maging ehemplo. Sabi ko, ba't ba nangyari sa akin to? Siguro sabi ng Panginoon, anak, alam kong hindi ka tatahimik at magiging boses ka ng mga kapwa mo kababaihan na pinagdadaanan to. Naway magsilbing aral sa ating lahat to. Alam niyo, kadalasan, sa mga nababalitaan ko at napapanood, sa isang work environment, may stigma. Pag nilabanan mo ang mga tulad neto, lagi kang na-isolate, making you feel like may mali sa'yo for standing. Kaya maraming nagpapakamatay eh. Bihira ang gustong makinig at umintindi. Was this worth it? Yes! Is it worth it for my sanity? Sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa mga maaari kong bitawan na salita, kaya minabuti kong na lamang sinulat at basahin sa inyo. Noong nakaraang Lunes, isang kapwa ko konsehal ang kinamayan ako para formal magpaalam sa kanya bago sumakay ng elevator. Ngunit, imbes na maayos na pagkamayan ang mangyari, kinamayan niya ako at dinutdot ang aking palad ng ilang beses. Senyales na inaaya ako makipagtalik sa kanya sa harap ng mga barangay officials at opisyal ng gobyerno ng lungsod. Sa dismay ako, tinanggal ko ang kamay at agad nagsalita sa kanya na may galit na pigil. Kuya, ano ba naman? Pati ba naman ako? Na ultimong naging reaksyon niya ay ngumuting parang manyakis. Hanggang sa pagbaba natin, hinihintay kong humingi ka ng paumanhin. Ngunit nagpaalam ako sa'yo at nag-iintay ako. I usually address you, Kuya. Dahil nire-respeto kita, natuluyan tayong maghiwalay na patungo sa parking. Sabi ko, Konsi, bye. Wala pa rin at ngiti lang sa mukha mo ang inulit mo. Alam mo ba,
Nung araw na yon, hindi mo ako pinatulog. Ilang beses kong inulit-ulit yung ginawa mo sa kamay ko. Iniisip ko, may ginawa ba ako sa'yo? Binalikan ko yung mga encountered instances natin. Nabastos ba kita? Dinesrespeto ba kita? May nagawa ba ako sa'yo para bastusin mo ko ng ganon? Sa galit ko sa'yo na hindi ko mailabas, isang linggong kumakabog ang dibdib ko. Sa galit sa'yo, wala naman akong pinakitang di maganda sa'yo. Bakit mo ako binabastos? Ngayon, papalabasin mong sensitibo ako. Dahil sumunod na araw, pinaranggan ka sa post ng magulang ko. Walang pangalan. Guilty ka agad. Nang hingi ka ng pasensya, justifying it by saying, biro lang yung kahapon. At ganun kayong magbiruan ng tiyahin mong si Auntie Linda sa balik-balik. Nagasampalok rin naman ako. Pero ni minsan, hindi ako naka-encounter ng ganong kamayan. At hindi ako si Auntie Linda mo na para ganonin mo. Ilang beses mong ginawa. Sabi mo sa mga ilang kapwa nating konsihal dito, isang beses mo lang ginawa sa akin. Maipaalala ko sa'yo, bago ang okasyon ng Lunes last week, ongoing ang session. Anong ginawa mo sa akin? Pagkatapos mo magsalita doon, kasama si Coach DJ, dinibati si Coach Uno. Lumapit ka dyan, bumalik ka sa upuan mo. Gusto lang kitang batiin na ang galing mong magsalita. Suminyales ako sa'yo ng high five, binaba ko. Anong ginawa mo? Dinot-dot mo na naman yung kamay ko! Pero pinalambas ko yun nung araw na yun. Hindi pa natatapos. Patapos ang Agosto. Naaalala mo rin. Tinanong mo ko, anong gagawin ko sa huling linggo ng buwan na iyon? Sabi ko, magpapamasahe ako dahil stress ako nitong nakaraang buwan. Sa sagot mo, inabisuhan mo kung subukan ko ang yoni massage na hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin nun. Wala akong ideya kung ano ba iyon. Yung mukha mo habang kinukwento ang massage na iyon ay para bang nagpipigil ng tawa dahil sabi mo, nag-training ka sa China noon. 6 weeks ka doon. Hindi ko pinansin. At nang may lumapit na isang kasamahan natin rito sa konseho, nag-uusap tayo, pinasok mo na naman ang yoni massage. At tinanong ako ng isang konsehal, nakausap natin. Ang sagot ko, hindi ko alam. At ginugel niya ang lumabas, a massage that focuses on the female genitalia na kinagulat naming dalawa ng kapwa nating konsehal. Sariwain mo pa, ilang beses mo kong sinasabihan, pag nakasuot ako nang kita ang dibdib ko, sasabihin mo sa akin at lilingon ka dyan sa likuran ko. Bakit ko tinatago? Buksan ko pa ang damit ko? Marami ka ring binurang mga random messages mo sa akin, katulad ng, nakasitro ka kanina. Good morning, sexy. Inaabangan ko ang suot at buhok mo kanina. Patingin muna ng good morning face mo at pantulog mo para good morning talaga. Meron ka pang mga sinend sa akin na link ng yoni massage. At sabi mo, yoni affairs yun. Kaya sa mga kapwa ko babae sa lungsod ng Maynila, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, hindi nyo kailangan magpanggap para tratuhin kayo ng tama at hindi kayo nag-iisa. Hinihikayat ko kayong lahat, huwag mangamba, huwag magsarili, huwag mag-isa, huwag magkulong, huwag matakot. Wala kayo, wala tayong dapat ikahiya. Dapat rito, sa taong abusado sa atin, tinatayuan, tinatawag, nilalabanan sa tamang paraan. Kaya kagalang-galang, Ryan Ponce.
Shame on you for treating us women like an object. Hindi ba matanggap ng ego mo? Katrabaho mo ang isang babae sa loob ng plenaryang to. Kaya gusto mong binabastos kami para ma-uplift ang pagkalalaki mo. Tumayo ako rito para maging ehemplo. Sabi ko, ba't ba nangyari sa akin to? Siguro sabi ng Panginoon, anak, alam kong hindi ka tatahimik at magiging boses ka ng mga kapwa mo kababaihan na pinagdadaanan to. Naway magsilbing aral sa ating lahat to. Alam niyo, kadalasan, sa mga nababalitaan ko at napapanood, sa isang work environment, may stigma. Pag nilabanan mo ang mga tulad neto, lagi kang na-isolate, making you feel like may mali sa'yo for standing. Kaya maraming nagpapakamatay eh. Bihira ang gustong makinig at umintindi. Was this worth it? Yes! Is it worth it for my sanity? Maraming salamat po.